Samantala, makakapanayam din po natin si Fire Senior Superintendent Rico Tew ng BFP NCR. Senior Superintendent Tew, magandang hapon po sa inyo. Hapon po, Jigat, sa mga televiewers po ng programa ng GMA QRT. Senior Superintendent Rico Cuanqui po. Sir, dito po sa nangyaring sunog ay kumusta po ang investigasyon ninyo at ano po ba ang nakikita nyong naging dahilan ng sunog po dito sa area? Sa ngayon po, yung ating pong cause of fire ay still under investigation po. Yung ating pong mga investigador ng Malabon City Fire Station ay patuloy po pong nangangalat ng mga impormasyon para po matukoy kung ano talagang pinagmulan ng apoy. However po, apoy na po namin yung origin of fire po. Ito po ay nanggaling sa isang bahay na pag-aari ng ni Mr. June Escalitas po, particularly po sa second floor. Ito po ay two-story building po at nakalocate po doon sa Barangay Catmon, Malabon City. Opo, kabi-kabila ho yung malalaking sunog sa Metro Manila at magsisimula pa lang yung Fire Prevention Month. So, paano po ba ang magiging latag din ng kampanya ninyo upang maiwasan po itong ganitong kalalaking mga trahedya? Opo, alarming na po yung number of fire occurrences po. No? Una po, sa buwan ng Enero, medyo mataas din po tayo. Tapos ngayon po, sa Pebrero, ay medyo tumataas din. No? Inaantay natin yung celebration ng Fire Prevention Month, yung observance po natin sa buwan ng Marso. However, hindi na po namin aantay yung buwan ng Marso para po kami ay magkaroon ng programa para mapigilan at maiwasan itong mga pangyayaring ito. By February 15 po, ilalunch po namin yung lingguhang babala para iwas disgrasya. This is a fire prevention campaign po na gagawin po ng ating mga fire stations. Sila po ay mag-iikot, yung fireman's visibility po ay paigtingin nila at mamimigay po sila ng mga fire safety flyers at magkaroon po ng house-to-house campaign, especially po yung mga fire depressed areas na na-determine na po ng ating mga fire station. Opo, kumpara ho dun sa naranasan po ng mga tropa nyo sa Tondo, yung sunog sa Tondo, na medyo nahirapan makapasok doon sa area. Ano ang na-encounter nyo mga problema sa pag-responde dito sa Malabon? Ganon din po, alam na po ng ating mga kabumberuhan na pag ang sunog ay nangyayari sa mga ganito pong klaseng lugar, kung saan po makikitid po yung mga kalsadas, maliliit po yung mga alis, talagang hirap po yung ating mga bumbero. No? Lalo na po at hindi mailapit yung ating mga fire truck. However po, lahat po ng paraan ay ginagawa ng ating mga responders, both po ng volunteers saka ng BFP firefighters po, para lang material. Ito po ay pagkasunog, lalo na pag nakaboilo na po yung init. Napakalit po, isang iglap lang po, maaari po masunog yung mga katabi. Kasi po yung sunog, pag nangyari po, hindi lang ho isang bahay na katabi ang madadamay. Lahat ng nakapalibot na bahay ay madadamay po. Kaya nga po ang ginagawa po ng ating kabumberuhan ay ina-apply po yung mga phases of fire operation na sinasabi namin. No? Sa training po nila ay talaga alam ang mga strategy at pamamaraan kung paano ho makontain kaagad at talaga ho dapat nandun lang sa kung saan yung origin ng fire. Kailangan pong mailagay lang kaagad doon, no? Yung tinatawag nating confinement. However nga, may mga factor tayo, lalo na pag hindi kaagad mailapit yung ating nozzleman, no, yung kanyang tubig doon sa nasusunog, may kalayuan, wala hong kalsada, wala hong daan, at yung wind factor po na pag nag-shift po ng direction, yung hangin at yung apoy po ay lumipat sa kabila na hindi po napwestuhan ng mga bumbero, posible po nakakalat naman sa kabila. Kaya ngayon nangyari sa Catmon po, ay umikot po yun at napumunta naman sa bandang Letre yung sunog, kaya po yung ating mga bumbero na nandun sa kabilang pwesto ay pinalipat po natin kaagad para po mapwestuhan naman yung sa Letre side. Opo, maraming salamat po sa mga impormasyon at update. Makikibalita po ulit kami sa inyo, si Fire Senior Superintendent Rico Cuanqui ng BFP NCR. Maraming salamat.